Sa Pilipinas, hindi na bago ang pag-atake sa mga nagsasalita ng katotohanan. Mula sa red tagging ng mga aktivista at church workers hanggang sa harassment ng mga mamamahayag at human rights defenders, ang pagsasalita laban sa mali ay may kapalit. Hindi ito simpleng pagtatalo ng opinyon, kundi sistematikong pagtatangka na patahimikin ang kritikal na tinig. Tulad ng lingkod sa Isayas, ang tumitindig para sa katotohanan ay hinaharap ang pangungutya, paninira at minsan ay direktang pagbabanta sa buhay. Ngunit ang kanyang lakas ay hindi nagmumula sa kapangyarihan, kundi sa paninindigan na ang Diyos ay kakampi ng katarungan. Sa ating panahon, ang tanong ay hindi na kung may panganib ba ang pagsasalita, kundi kung pipiliin ba nating manahimik sa harap ng malinaw na mali. Ang katotohanan, kapag pinagsama-sama, ay nagiging lakas ng bayan. Isang lakas na kayang tumawid mula sa lokal na karanasan tungo sa pandaigdigang panawagan para sa dignidad at karapatan. Ako si Bishop Tonyo, obispong migrante sa Europa, at ito ang pagninilay sa damdaming makabayan. Hanggang sa muli,